Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho ng linggo. Nandito ho ako sa may tabing dagat at nagre-relax muna ho. Ayan ho, ang aking paligid. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung aking sa harapan ho. Yan ho, ang aking nasa harapan na view. So may malaking puno ho dito. Ayan. At dini ho ay merong napakagandang dagat. Ayan. Ang buhangin ho ay Malaburaka. Yun nga lang ho, hindi masyadong nalilinisan dito. Pero sa banda ron ho ay maganda ang buhangin. Ayun ho. So tayo ho ay narito ngayon upang mag-relax muna ho ng kaunti, paminsan-minsan. Lalo na ho ngayong araw ng linggo. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin. Yun ho nga nangyari kay Senator Bong Revilla. Sa ikalawang pagkakataon ay muli ho siyang nakulong. Siya ho ay unang nakulong noong 2016 at ngayon ho 2026. Pagkalipas ho ng 10 taon ay muli na naman ho nakulong itong dating senador ho na si Bong Revilla. At ang pagkakalam ho natin ngayon ay nandun ho siya sa may Quezon City sa Payatas. Ang pagkakalam ho natin bago ho yung bilangguan doon, doon ho muna siya habang dinidinig pa ho yung kanyang kaso. Ang kaso ho niya ay malversation of public funds through falsification of documents. So ibig sabihin ho, pineke ho yung mga dokumento at doon ho ay nag-release ng pondo hong 92.8 million na isang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang mga dokumento ho ay pineke dahil lumabas ho na completed na yung project. Subalit nung imbestigahan ho ng mga otoridad ito ay wala hong nag-exist o itinayong flood control project dun ho sa Pandi, Bulacan. So yan ho ang naging kaso ng ating senador at may mga iba pa hong involved ho dyan. Yun hong mga district engineer at mga engineers ho na kasama ho sa first district ng District Engineering Office ng Bulacan. At alam natin ho may mga kasama pa rin ho mga kawani ng DPWH. So yan ho ang nangyari diyan ho kay Senator Bong Revilla at kawaawa ang kanyang kalagayan sa pangyayari hong yan dahil sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang nakulong. Ang pinagtataka lang ho ng mga tao ay bakit ulit itong si Senator Bong Revilla. So parang sinasabi niya at pinapatunayan niya na may katotohanan yung unang nangyari sa kanya. At bakit na ulit sa ikalawang pagkakataon. So medyo masaklap ho ang pagpasok ho ng mga bagong taon kay dating Senator Bong Revilla. At ang pagkakaalam ho natin, marami pa ho ang susunod ho na makakasuhan at makukulong. So yun ho ang ating inaantabayanan kung ano na ho ang magiging development at kung ano na rin ho ang magiging kahihinatnan ho ng iba pang mga flood control projects na problema ho o mga kaso dahil napakadami ho kaso sa Pilipinas at marami hong mga taxpayer talaga ang galit na galito dahil nilustay ho ng mga yan ang pera ng taong bayan, ang lahat ho ng binubuwis, ang lahat ho ng napupuntang buwis sa kabanang yaman ho ng Pilipinas ay sinalaula lamang ho ng mga masasabi nating mga walang hiya talaga dahil nabalitaan din natin ho yung mga district engineers at mga iba pong mga inhinyero
sa Bulacan First District Engineering Office, District Engineering Office, ay basta na lang ho naglulustay ng pera sa casino. Ang pagkakaalam ho natin, meron ho nagpatalo yata ng 400 million. So ganun na lamang ho katindi ang mga pinaggagawa ho ng mga yan sa ating kabanang yaman. Kaya nakakagalit ho na malaman na winalanghya lang ho yung ating mga binabayad ng mga buwis na dapat ho ay napupunta sa tama. Subalit dahil ho sa mga yan ay talagang talamak ho ang korupsyon at marami pa ho sigurong hindi nadidiskubre. At na yan ho, hintayin natin yung mga iba pa hong makakasuhan. Sana ho ay makasuhan talaga yung mga yan ho na talagang nagwalang hiya sa ating kabanang yaman, sa pondo ho natin. Imagine niyo, maraming taong naghihirap, maraming taong nagugutom ho. Sana nilaan na lang ho sa mga taong yan. Subalit ikinarga ho ng ikinarga ng mga congressman at mga senador ang mga pondo. At subalit yan ho ang nangyari. Winalanghya lamang ho ang pondo. At kung tutuusin ay hindi naman ganon ka tindi ang kanilang ginagawang mga batas na talagang nakakatulong ho sa mamamayang Pilipino. Bagkos ito'y nagiging palabigasan lamang ho. Hindi lang ho sa mataas na kapulungan, lalong-lalo na ho sa mababang kapulungan ay talagang pati ho yung mga party list talagang matindi ho. Dapat talaga tinatanggal na rin ho yung mga party list na yan. Kung maaari nga din ho, tanggalin na rin yung mababang kapulungan. Wala naman hong naidudulot na maganda sa ating sambayan ng Pilipino. Sila na lang ho ang nagwawaldas ng mga pera. Sila talaga ang kumukuha ng ating mga pera ho na dapat talaga ho sa tama na pupunta. Hindi ho sa mga ganyang mga kawalanghyan ho na sila lamang ang nagtatamasa ng magaginhawang buhay, nagkakaroon ng maraming sasakyan, ari-arian, nabubuhay ho sa mundo ng karangyaan. Kaya nakakagalit ho na malaman ho ang mga ganyang nangyayari ho sa atin. At buti na lang ho, may nasampulan ng isa. Sana ho ay magtuloy-tuloy ang paglilitis ho at sana makulong ho ang mga nagwalang hiya talaga sa ating kabanang yaman. Ang mga walang hiyang nagnakaw at kumulimbat ng napakalalaking hong mga halaga. Napakayaman pala talaga ng Pilipinas ho. Sa dami ho ng pondong yan ay napunta lang sa mga walang hiya ho. Ayun, pasensya ho sa aking salita. At dahil talaga namang nakakagalit ang mga pangyayari hong korupsyon sa ating bansa. So yan ho ang nangyari kay Senator Bong Revilla. Yan ho ang bagong update at ang iba pong mga kaganapan ho tungkol ho dito sa mainit ho na pinag-uusapan natin. Yan ho ang tinatawag na flood control project anomalies. So isang mga pagpalang araw pong muli sa inyo and God bless po.